Hello guys! Dito ulit ako ngayon. It's been a long time na hindi ako nakapag-post kasi last week nagkaroon ako ng issue sa aking account. Ano nangyari? Well, na-hack yung account ko sa Gmail. May nakakuha ng aking account sa Gmail. So, napasok yung Gmail account. Katapos nun, na-manipulate niya yung Gmail account ko. At may mga ginawa siyang kalokohan doon. Hindi ko alam kung ano ang pangyayari, but definitely, ang sa tingin ko, ang naging issue ay yung isa sa mga computer na ginagamit ko dito sa bahay is na-compromise. Isa sa mga mali ko ay iniiwan kong naka-online yung aking mga Gmail doon sa lahat ng computer dito sa bahay. Yun ang pagkakamali ko. Pati yung hindi ko computer, ginagamit ko. And na-check ko ngayon yung mga computer namin, naka-off pala yung mga Windows Defender, so wala siyang protection at all. Kaya sa ganun, ang nangyari, there is a big possibility na isa sa mga computer namin na na-compromise. So sa makatwid, na-hack yung account. So na-hack yung account ko, I've been using this account for almost 20 years. And then, all of a sudden, bigla-bigla na lang na na-hack yung account. Nung gabing yon, that was I think July 11, at about 8:37 PM na nahack yung account ko. Hindi ko pa alam na nahack siya kasi may ginagawa ko on that particular time. By 10 o'clock, nalaman ko na yung FB ko na-ban. So hindi ko alam kung bakit siya na-ban. And then after researching bakit siya na-ban, na-found out ko na yung palang Gmail account ko is na-hack. And then may ginawa siguro yung hacker doon sa FB account ko. Kaya yung FB automatically, sabi niya hindi ako tumutupad sa community guidelines, parang hindi ako yung totoong tao or something like that. Automatically binan ako ng FB. Nagtry pa ako na mag-appeal sa FB by that time, but still I'm on hack. Nakahack ako noon, hindi ko pa alam na nahack ako. Nag-appeal lang ako sa FB. After trying to appeal, ban totally. Sabi niya, you cannot do a appeal at ban ka na. So that's it. Doon, saka ko pala nalaman na nahack pala. So napakahirap po nung nahack ako kasi napakarami kong kailangan gawin. Kailangan ko i-detach yung aking mga email sa mga banking system ko. Kailangan ko i-detach yung email ko sa mga investment portfolios ko. At saka sa iba't ibang mga accounts na kung saan ginagamit yung email. Just imagine that was a 20 years, almost more than 20 years email account. So halos lahat ng mga transactions ko online nakakonect sa email na yon. So inisa-isa po namin na tinanggal yung mga account na yon at para ma-detach doon sa email. Of course hindi lahat kasi may mga system online na hindi natin po pwedeng palitan yung email. I would cite you an example, yung mga government online system natin sa Pilipinas, yung mga Pag-ibig, SSS at saka mga kung ano pa, eGov, PhilHealth, you cannot change that email address. So it's very hard kapag ka nagkaroon tayo ng problema sa access natin sa email natin doon sa mga particular na website na yan. Bangko, yes, napalitan namin agad. Since nakakonect yung aking phone number sa bangko, napalitan namin agad. So ilang araw na-hack yung account ko? Well, yung account ko na-hack for almost I think 6 days. 6 days na-hack yung account ko. I've been silent kasi ayokong magbigyan ng idea yung hacker na marami siyang pwedeng i-mine na data doon sa aking email. So nangyari, nag-post yung anak ko na nagsasabi na nahack yung account ko, tapos may nakapag-message sa kanya. Ito, ilalagay ko dito si Rica Port. Si Sydney ay nag-message sa anak ko yung si Sydney. Pagkatapos ginawa niya, of course lakas loob ako. Tinanggap namin yung offer niya, lakas loob ako kasi nakita ko naman sa wall ni Sydney na kaya niyang i-recover at saka legit naman siya. So lakas loob, binigay namin kasi risk yan eh, pwede maging double hack yung account namin. Nahack na ako, mahahack pa ibang item namin. Posible yun kapag ka maling tao yung nalapitan mo. So naniwala kami kay Sydney. So lakas loob, binigay ko sa kanya yung mga information na kailangan niya. But I've tried before, no? Nag-try ako ng mga iba't ibang pamamaraan kung paano makakarating sa support ng Google. Paano ko mararating yung mga high level na communication support. But unfortunately, hindi ko nagawa yun. Kaya nung pumasok si Sydney, nag-offer siya ng help niya, sinubukan na namin yung kanyang service. At sa makatuwid, pagkatapos po ng almost less than 24 hours, Sydney was able to communicate with Gmail support. Kaya nagkaroon na napatunayan niya na nahack yung account namin.
napatunayan na account namin na nakapag-enter kami ng new password at na-delete yung mga phone number at email address backup at 2FA na ginawa ng hacker. So, maaaring magtatanong kayo, naka 2FA ba ako? Ba't ako na-hack? Yes, naka 2FA ako. Hindi ko rin alam paano siya naka-hack, bet ang sabi ko sa inyo, naka-open siya sa mga computer ko dito. So, big possibilities, napasok yung computer ko, naka-open yung email ko, kahit naka-open yung email ko, hindi na siya kailangan magtanong na kung ano-ano kasi kaya niyang baguhin while the computer has been open. So, yun yung sistema. Hindi ako nagla-logout ng email ko, which is wrong. Dapat, ilalogout ko lahat dapat yung mga email ko. Once na umalis ako sa computer, dapat naka-log out yung email. Ganun ang sistema. So now, very careful na ako. At marami akong realization, marami akong natutunan sa pangyayaring ito. Kasi, lahat ng account ko, chinek up ko ngayon lahat ng mga email ko. Kagandahan yung mga email ko, hindi lang isa yung email ko. May mga client ako na may ginawa akong email sa kanila na specific for that particular task. So hindi na damage yun, hindi na damay yun kasi nga separate. So I have realized na dapat talaga sa kada client mo, hindi mo siya i-attach sa mga personal email mo. Tapos may mga ginagawa ka na talagang dapat i-segregate, but it's better i-segregate mo yung email mo. Kasi kapag na-hack yung isa, damay-damay lahat. No po? Huwag mong gamitin yung personal email mo sa mga client mo. Yan yung mga realization ko. Kaya ngayon, yung mga information ngayon na nakalagay sa akin sa Drive, may mga information ako doon na minsan sa mga client ko, hinihiwalay ko na ngayon sila. Nilalagay ko na sila sa sarili nilang account so that kung ano man ang mangyari doon sa isang account, hindi madadamay yung ibang client. So yan, realization yan mga followers namin. So ganun, sa makatuwid na recover ko po yung aking Gmail account, full control, tinanggal na yung mga hack information doon. At pagkatapos, yung FB ko, hindi ko na po nabawi. Kasi na-ban siya, alam nyo naman ang FB, napakahigpit niyan. So kapag ka na-ban po yung mga FB na yan, automatic ban niya. Sad to say, may mga pages ako na ginawa na ban, nakasama sa ban. Ngayon, meron po ako mga pages na naiwan na hindi siya nakasama sa ban kasi meron akong mga administrator doon na full control doon sa aking page. So kapag may full control sila, pwede ko pang ma-recover yung mga pages na yon, good na na-share ko sa kanila. Hindi ko naman po alam nun. Kaya ngayon, alam kong hindi ko alam na pwede pala yung business.facebook.com, no? Pwede palang gamitin yon para makontrol siya ng maraming administrator. Although risky din yun kasi syempre magkakaroon sila ng full control doon kung bibigyan mo sila. So that could be another topic sa mga natutunan ko regarding that matter. But ito lang masasabi ko, in order for you to protect your account, just make sure mas maganda kung isang computer lang yung ginagamit mo at walang gagamit na iba ng computer mo so that you'll be able to protect your computer. Parang ganito yan parang mayroong bahay, 'di ba? Yung bahay salado lahat, antitindi ng protection ng mga pintuan ng bahay. But kahit na matitindi yung protection ng mga pintuan ng bahay, nakakalimutan mo na kabukas. So nakapasok doon yung magnanakaw. Parang ganun po yun. Yun yung naging issue sa akin. Yun ang naging problema ko. Kaya ngayon, sinisigurado ko na may protection yung aming computer. Sigurado ko may mga naka-on yung... Kasi kahit may protection, tapos naka-close naman, naka-off naman, hindi rin. Napakahirap na magkaroon ng hack account. Napakahirap kasi hindi mo alam kung paano gagamitin ng hacker yung information. Hindi mo alam kung paano na-compromise. Nung ma-hack yung account ko, na-compromise yung Facebook. Siyempre, naban na nga yun. Na-compromise yung Instagram, pero nabawi ko agad yung Instagram. Napalitan ko agad yung Facebook. Na-detach ko agad yung email. Napalitan ko agad ng email. Kaya hindi niya na take over yung aking Instagram. Mga Twitter account ko, ganun din. So, napalitan ko kaagad yung email. So, marami. Nagawa ko kaagad yung mga na mabilisan sa mga account ko. Kaya wala namang na-damage. Nawalan ba ako ng pera? Wala naman pong nawala na pera. Kaya na-detach kasi agad namin yung aming mga online system. So, to cut the long story short, ang sinasabi ko lang, patuloy natin ingatan yung ating email kasi email is very important. Connected siya, lalo na pagka tayo ay, katulad ko isang OFW, marami akong connection, marami na ako connected sa email na to regarding sa aking pagiging OFW. So, napakahirap kasi I tried to change some emails at kinakailangan ko pang magbigay ng mga forms na isubmit sa company just to change the email. So kung hindi ko na recover yung account ko, napakahirap, ng dami kong gagawin. But
that God is good kasi na-recover namin yung account namin. At ngayon, sinisigurado ko na pinataasan ko na yung security. So, isang computer na lang ginagamit ko. Tapos wala nang iba nakagamit ng computer na yun. Dito lang, ako lang gagamit nun. At saka yung cellphone ko, tinaasan na rin namin yung security ng cellphone. So, kailangan lang maging maingat. At God willing, wala na susunod na ganun. Kasi pag-aaral din, nakita ko pa yung mga ibang account ko, ang password ko pala 3-4 years ago pa. So, gano'n na, dun, kasi tatamad-tamad magpalit ng password. Kaya yun, minsan, sa sobrang katamaran at sa sobrang pagmamadali lang, akala mo everything is okay. But suddenly, boom, ayun, nagkakaroon ng problema. I hope you have learned something from this particular incidents na nangyari sa akin. At doon sa mga friends ko sa Facebook na nagtataka ba't ako nawala, yun na po yung dahilan. Makita nyo yung page ko na nandoon pa rin, follow nyo na lang, so kayo na bahala. Bye-bye and God bless you all.